We are live. I will do our countdown first. We are live! Hello! Hello! Live na naman po kami. Hello mga Marys, Marias, and Maries. Yes, The M&Ms. Yes. Hello back. everybody. Live na naman po ang mga Pinaypreneur and we are here to share another day, another gold nuggets with you guys. And saglit, meron akong toddler. Mama. Okay, sasabi daw po siya. Anyways, so today po ay we're gonna have a little bit fun in preparation to Mother's Day this coming Sunday. So kami po ay mga mommies and okay, Daddy will take you. It's okay. In preparation, sorry, umiyak. In preparation for Mother's Day, let's get to know a little bit about the Pinaypreneurs bago po tayo mag-proceed sa topic natin ngayon. So, apat po kami and I have 4 names here. Hindi po nila alam yung mga tanong. Surprise! Surprise! 4 names and 4 questions. For fun po ito. Okay, ready na ba? Ready! Ang una, I see. Nakita niyo ba? Mary Rose. Ikaw pala. Yourself. Myself. Okay. Pili tayo sa apat na question. Okay. Oh, ito. What other nationality do you get mistaken for in the workplace? Ito kasi minsan kapag naka-mask ako, they only see my eyes. Either isa kong Indonesian or Malaysian. Yun. Pwede. Yun po. Yeah. Sagot. Pwede. Okay. Next is, kita nyo ba? Maria. Yung madali lang Walang math dito. Oh, alam mo, sakto tong tanong para kay Maria. Describe your OFW life experience, but make it sound like it came straight out of a teleserye. Ay, magabagdamdamin. Talaga mga kabayan, ako po ay nagpunta dito sa Amerika 12 years ago. So pagdating ko po dito ay talagang nangingiba yung paningin ko, no? Sobrang tahimik yung dito sa amin. Sobrang tahimik. So naninibago po ako. At sa umpisa po ay talagang meron akong doble-doble po ang aking trabaho. So ayun, meron akong naging caregiver ako, nagtrabaho sa restaurant as a server, tapos naging trainer din ako. Tapos ayun, isang inventory specialist. So ang buhay po dito as an OFW dito sa ibang bansa ay iba. Kung sa tingin niyo po na talagang napakasarap ng buhay dito, yes, nandito lahat ang mga masarap ang buhay dito. Pero kailangan mo rin magsakripisyo. So hindi po talaga ganun kadali ang buhay dito. Lalo na pag nag-uumpisa ka pa lang, let's say 1 month ka pa lang. So talagang mag-struggle ka, no? So hindi rin po ganun kadali ang buhay bilang OFW dito. So kailangan mo talaga magtrabaho, kumayod para matulungan ang pamilya sa Pilipinas. So, ayun po at talagang napaka-happy ko po at natagpuan ko itong online business.
Kasi po ito po ang nagkaroon po ako ng more time freedom at more time with my hobbies and with my husband and with my family at pag-aalaga mga pamilya namin dito na matanda na may sakit. So talagang being an OFW ay hindi gano'n kadali. Mahirap po talaga. So lalo na sa umpisa, talagang magtatrabaho ka at kakayod ka. So, yun. Thank you so much. That's my story. O, di ba? Bagay kay Maria. Thank Dear you. Charo. Right? Dear Maria. Okay. Dalawa na lang. Next one is Nako, tanda na lang. Mary Ann. At ang question mo, saan ka sa Pinas? Give a one-liner your hometown is known for. Ano ba? One-liner? One-liner. Diba meron tayong, it's more fun in the Philippines. Pero Okay. this time, specific. Oo nga. Buong bansa naman yun. Ano ba? Ay, Pasay ka ba? yeah. Maynila eh. Oo, Molafacia ka. Sa Manila. Paano ba? Hindi, parang gusto kong gawing joke. Medyo fun lang. Maynila. Kung saan ang traffic ay effect na effect. There you go. Traffic? Oo nga, no? Totoo yan. Traffic capital of the world ba yan? Yes. Yes. Oo, exactly. Magagaling ang driver dyan. Yes. Oh, yes. Oh, di Takot ba? ang mga takot ang mga foreigners nating mga Yes. mga visitors mag-drive. Mag-drive. Thank you, Sis Mary Ann. And syempre, si Sis Mary J. Wala nang lusot yan. Ako na yan. Tunay, true or false? Tunay o hindi? I once joined a karaoke contest. True or false? Umamin. False. False? Oo, kasi ako yung reverse Pinoy. Hindi marunong kumanta. Ako yung one of the rare. Lahat kayo magagaling kumanta. Ako yung reverse. Sama ako, FJ. Sama ako sa'yo. Hindi naniwala. Okay. False! Di ba? Yes. Ako hindi naniniwala talaga pag tinatanong kung may videoke machine or yung microphone. Wala akong videoke microphone. Ako wala. O, di ba? So, you get to know Oo. parts of our life with this Yes. little icebreaker. So, thank you very much po for joining our fun. So, proceed po tayo sa topic tonight. And advance Happy Mother's Day po sa lahat ng mommies in the whole world. And majority po na nasa digital business namin ay mga hardworking mommies. Right. Because na-realize po namin na there is so much more outside of our 9 to 5 na kayang-kayang mag-provide para sa family namin. So, ang napili po naming topic for tonight is the new era of business. Why the future is online. Mhm. Future po talaga is online and how Filipinos can win it. Kita nyo naman po, mga proud Pinoy po itong mga nakikita nyo ngayon. And we will share paano po kayo magiging ganito din. So, simulan po natin itong topic na to and new era of business. Why the future is online. Sige, simulan ko po yan. Simulan ko. Bakit kayo online? Yes. Online business is no longer optional, especially after the pandemic. So, totoo po yun. Lahat po tayo, global. Global po ang nangyaring pandemic na yun. Wala po nakaligtas talaga. Nung nagkaroon po tayo ng aberya. Ang hindi lang po ang medyo hindi magandang part din po na nangyari nung pandemic is marami po talagang mga employed people ang nawalan ng trabaho. Either by choice or walang choice.
nagkasakit or siguro po na nagsara yung company or kinailangan na magbawas ng tao. So yun po yung time na nangyari nung pandemic, and doon din po ang malaking switch sa mindset ng mga tao. Na-realize po ng karamihan, lalo na po kami, na paano kung mangyari pa ulit ang ganito, hindi pala sustainable ang isa lang ang source ang income. So, online business is no longer optional. It's a necessity. Kailangan po meron kayo palaging plan B. Ito pong digital business, kung mapapansin po ninyo at kung sinusundan nyo na po yung pages namin for a while now, kami pong apat na nakikita nyo ngayon, we're all working our own individual careers. Pero dahil po smart na po kami ngayon, we chose to have a plan B in place dahil alam naman po natin na pandemic nga po ang nag-prove hindi po talaga sustainable ang isa lang ang source of income. So, yun po ang akin take. Bakit online business is the future. Future talaga kasi ang dami nang nag-online business din ngayon. And ito na po ang new platform na sinusundan ng mararami, even big names out there. So, yun po. Ang take ni MR, ni Mary Rose. Thank you. I think we can have Sis Mary Ann next. And before we proceed, hello, Sis Pinky Molino. She's watching live from Edmonton. Coach. Hello, Coach. O, di ba? Sis Pinky says, my husband and I were two of those people who've lost our jobs, our main source of income during the pandemic. That's the time when we realize how important it is to have additional income streams. Tama po talaga. Okay, thank you, sis. Okay, let's have Miss Mary Ann. Okay, so ano nga yung sa akin? Yan. How everyday Filipinos are leveraging social media, digital products, and remote work. MA, ako yun, MA. So, Hindi na kasya sa screen. di ba parang ano nga, di ba may sinasabi nga sila, Philippines is like before the texting capital of the world, before. What more ngayon, di ba? Online na. So, syempre, talagang walang ginawa kundi, ano, di ba? May multitasking sila mahilig. Nagbabrowse, ganyan, di ba? Kaya nga maraming mga sumisikat na mga content creator, mga ganun. So, maraming everyday Filipinos ngayon na kumikita gamit ang social media, digital products, or remote work. Ano-ano ba to? So, social media, ginagamit ang Facebook, TikTok, at yung mga social platforms natin. Hindi lang para sa personal post, pero kundi magbenta online, mag-promote ng small business o maging content creator. Yung iba nga nagla-live selling pa, 'di ba? Kahit nga yung mga artista natin nagla-live selling, kumikita sa views and sponsorship. So ano-ano bang mga digital products? Yung mga e-books, online courses, may mga iba virtual assistants, graphic design, video editing, laganap 'yan. Tapos siyempre, remote work. Kaya siya mas swak na swak. Yun yung customer service, pwede ng remote yan. Admin support, pwede ng remote yan. Writers, online tutors, pwede na rin remote. Right? At saka kasi, pinakamaganda sa lahat, yung benefits. Mas flexible ang oras. 'Di ba? So kung nagtatrabaho tayo sa oras natin, kung nasa Pilipinas tayo sa oras natin, kinagabihan, pwede tayong maging admin assistant o di pwede tayong mag-serve sa remote work sa mga tao sa ibang bansa. Not to mention, dollar ang rate pag ganyan, di ba? So yun. Tapos, syempre, dahil doon, maraming oras tayo sa pamilya. Tapos, pwede ka nga kumita, nasa bahay ka lang. So in short, binabago ng digital world ang buhay ng maraming Pinoy. Mas madaming opportunities, mas malapit pa sa pamilya natin. Yun lang. Thank you, Sis Mary Ann. Tama lahat yung sinabi mo, lalo na yung nung binagit mo, Philippines texting capital of the world ba? And ngayon, halos lahat na ng tao may social media. Sabi nga nila, ilang oras ba ang ginugugol mo dyan? Bakit di mo pagkakitaan? Di ba? Kesa naman browse ka ng browse,
turuan ka na lang namin kasi meron talagang income sa online. So, thank you, Sis Mary Ann. And susunod, si Sis Mary J. Yun, correct. Alam mo, sabi nga nabasa ko minsan Philippines is the vlog capital of the world. Nakita ko lahat na lang nagvo-vlog, nakakatuwa kasi alam mo, everybody's exploring digital lifestyle, uh, working remotely. Nakakatuwa. So, ano nga ba? Real talk tayo, nagbubuo ang online business ngayon. Hindi dahil tungkol sa swerte, timing ang kailangan. So, kailangan ba talaga? So, when is the best timing? Ngayon na. Kasi ang daming opportunity online. Pero ang tanong, handa ka bang i-grab yun? Hindi mo kailangan maging techie o maraming followers. Ang kailangan mo lang yung, ideal skills na matutunan mo as a digital business owner. Una dyan yung mindset mastery. So, lahat nagsisimula sa paniniwala sa sarili mo. Kung naniniwala kang kaya mo, gagawa at gagawa ka ng paraan. Tapos yung learning agility. Mabilis ang galaw ng digital world. Ever-changing yan. Maya-maya ang training. Ganyan din kami. Maya-maya kami nagtitrain kasi laging nagpapalit. Dapat willing kang matuto ng bago at sumabay sa changes. Kasi kung hindi, mapag-iiwanan ka. Social media savvy. Hindi mo kailangan maging perfect. Kailangan mo lang magsimula. Ang mahalaga, marunong kang magkwento at mag-connect sa tao. Diyan kami nabubuhay. Yang ng business namin. We connect to people and kung ano ang story namin, nakaka-connect sila, saka kasi nagkakaroon ng connection. So we build up that business through consistency. Yan. Next one, consistency and time management. Totoo, ang business na ito ay hindi hobby. Kahit 1 to 2 hours a day lang, basta consistent ka, may resulta. So, hindi porke tawag dito, naisip mo hindi ko feel magpakita sa aking mga followers, kailangan mong kahit na hindi mo feel, ipakita mo lang sa kanila kung anong totoong nangyayari sa iyo. Be legit, yung wala kang tinatago. Kailangan makarelate sila sa iyo. So communication and relationship building sa marketing, sa community or sa mentorship, importante yung marunong kang makipag-connect. Katulad ng ginagawa namin ngayon, kasi ang social media, kala mo mag-isa ka lang. Pero actually, we have a community. So, hindi ka talaga nag-iisa. At ang good news, lahat ng skills na yan matututunan dahil may system at mentorship at support sa business na opportunity na pinoprovide namin. Ngayon, kung sana interesado kayo, maging interesado kayo on how to learn the digital business, click on our links. Huwag mo nang hintayin yung perfect time kasi walang ganun. Simulan mo na kung nasaan ka ngayon. At hayaan mong pasalamatan ka ng future self mo. Nandito ang opportunity. Choice mo lang yan kung kailan ka magsisimula. It doesn't have to be perfect. Basta simulan mo lang. Kasi everybody starts from nothing. Katulad namin, hindi talaga kami madaldal. Hindi kami pinanganak na ganito. Natuto na lang kami. Kasi gagawin namin ang lahat. Tulad ng any Filipino OFW. Pag meron kang pangarap, aabutin mo, maniwala ka sa dreams mo at you really have to work hard on it. Thank you so much. Yan lang ang aking take. Thanks, Sis Mary J. Totoo yun. Tsaka, yung mga Pilipino, kahit saan mo ilagay, di ba? Nag-grow talaga sila. Biruin nyo, ilang Pilipino ang nandito sa community natin? Ang laking population ng Pilipino ang gumagawa ng digital business na to. Lalo na nung sinabi mo, yung mga OFW. Diba? Sabi nga nila, pag OFW, mayaman na yan. Kasi kumikita yan ng dollars or pounds or kung ano man yung currency kung saan yung Pilipino. Pero hindi rin Na-realize lang talaga namin na merong ibang opportunity outside of our 9 to 5. Tsaka sabi mo nga, skills, matututunan naman yun. Matututunan yan. And doon kami papasok.
Kasi mga Yun. mentors po kami. Ayan. Thank you, Sis Mary J. Now, Yes. it's our Sis Maria. Wow. Oo nga, no? Online world talaga. So, kailangan talaga umaksyon, no? Yan talaga ang first step para mag-umpisa bilang online business entrepreneur, katulad namin, para maging digital entrepreneur kayo. So, bakit nga ba ang future ay nasa online? So, at bakit kailangan kayo umaksyon? So, dahil sa online, dahil ang future ay nasa online, dahil nandun ang atensyon, di ba? Kung mapapansin nyo talaga, marami na ngayong Pinoy talaga na nasa TikTok, talagang yung mga reels nila ay talagang, nagbo-boom. Doon sila talaga kumikita ng malaki. Kung makita mo, yun na yung hanap buhay nila nasa online na talaga. Doon na sila kumikita ng, kahit nasa Pinas sila, kumikita sila ng dolyar, di ba? Dahil dahil sa online business na to, dahil sa Facebook Reels, di ba? So talagang yun na yung nakakapagpatayo sila ng bahay kasi nga talaga ang digital world ay talagang booming. Lumalaki siya every year. So lahat na talaga is makikita mo mga electronics talaga in store, online ka na mag-shopping. Kung mapapansin mo ngayon yung mga mall dito sa Amerika, punta ka sa mall, wala ka masyadong makitang tao kasi lahat na nag-shopping online. So talagang yun talaga kasi madaling way. Kahit grocery, nag-grocery sila online din, mga kabayan. Kung mapapansin nyo. Kasi yun talaga pinakamabilis na way para, yung efficient way talaga na para makuha mo kaagad kung ano yung gusto mo, di ba? So, ganun din. Ang future talaga ay nasa online. Dahil nandun ang atensyon, nandun ang pera, at nandun ang oras ng mga tao. Sabi nga kanina, di ba? Nila Sis Mary Rose, Sis Mary Jet, Sis Mary, yung talaga, mga tao, nasa cellphone nila. Kahit saan ka pumunta, kahit maglakad ka sa kalsada, minsan nga, mabubunggo ka na kasi nagtitext nasa yung talagang focus nila nasa cellphone, di ba? So, yun talaga ang attention ng mga tao ngayon, nasa digital, nasa online. Isipin mo, araw-araw nagsuscroll, di ba? Nanonood, o namimili, o natututo gumamit ng internet. Lahat ng bagay, negosyo, edukasyon, libangan, unti-unti na lumilipat sa online, di ba? Kaya nandun lumalago ang opportunities. So, dati, katulad ko, nagtatrabaho ako halos 15 oras sa isang araw. 2 trabaho pa, tapos kapos pa rin sa kita, pagpapadala sa Pilipinas. Pero nung sinubukan ko ang online business na to, nagbago ang takbo ng buhay ko, I have more time with peace, with my husband, tapos sa lahat ng mga gusto ko. Siyempre, nandun na yung financial freedom and to travel more. Hindi na puro trabaho lang. May time na ako ngayon sa pamilya ko, sa hobbies ko, at of course, 'di ba? Taking care of, siyempre, kung may sakit ka ng pamilya, talagang maalagaan mo sila. So bakit? Kasi ang negosyo mo ngayon ay talagang gumagana sa online, kahit nasa bahay ka, 'di ba? Basta may laptop ka, may cellphone ka, may iPad ka, may wifi ka, talagang magagawa mo itong online business to anywhere, at any time, magagawa mo, maumpisan mo. Kaya talagang umaksyon kami, kaya nandito na kami ngayon as a digital entrepreneur. So, ano bang mga hakbang na ginawa namin, So, mga hakbang para makapagsimula ng online. So, alamin mo ang bakit mo, ang why mo, ang big why mo. Bakit kami nandito? Nandito ako kasi kailangan ko ng kumita ng malaki para matustusan ang pamilya ko sa Pilipinas. 'Di ba? Kasi hindi sapat ang 3 trabaho ko para matustusan ko sila. Patay-patay yung katawan mo, 'di ba? Wala ka ng time sa pamilya mo dito. So, yun talaga, online, ang digital world talaga ay talagang nakakatulong magkaroon ng financial na kalayaan, at of course, more time with your family. Pumili ka ng platform o model na talagang makakatulong sa iyo. Katulad ng online business namin, meron kaming video-based step-by-step training na talagang nandyan na para sa inyo yung modelo. Nakaset na. Tapos, mag-commit kayo para matutong maging coachable kayo. Panuorin ang training, sundan ang guide, at humingi ng tulong kapag kailangan. Nandito kami, mga mentors and coaches, na makakatulong sa inyo. Kasi ngayon po, mga kabayan, nasa 247,000 na kami and 100. So, lumalaki every week. Tulad ng past week, 357 online business owners ang umaksyon at sumali dito sa aming online business. So, ganun talaga. Kapag talagang may big why ka, talagang gusto mong mag-action, take the first step.
kahit skeptical ka, no? Mag-research ka. Yun lang naman ang way, di ba? So, gawin mo ito. Gumawa ka kahit hindi perfect. Hindi naman kailangan hintayin na maging ready ka, di ba? Simulan mo lang ng simple. Basta simulan, di ba? Slow and steady. Never give up. So, yun lang yung masasabi ko. Talaga kasi, sinubukan ko ito kasi binago ito. Dahil sa online business na to, nagbago ang pananaw ko sa buhay, ang aking mindset. Hindi lang nag-grow ang personal, hindi lang personal growth ang nagtulong sa akin, but also professionally. So, kung hindi ko sinubukan, baka nga hanggang ngayon ugod-ugod pa rin ako sa 3 trabaho ko, no? Hindi ko na nagagawa ang mga gusto ko, mga hobbies ko, at more time with my family. At ito na. So, kung handa kang matuto at kumilos at maging katulad namin na mas more time with the family now, at magkaroon ng kalayaan financially at magkaroon ng kalayaan to travel more, ito ang legit na online business. Legit siya kasi nagbabayad kami ng buwis end of the year. So, subukan nyo po, mag-research kayo. Take action, umpisahan nyo na po. Yun lang po yung way to get started. Take action now. Thank you so much. Back to you, Sis Mary Rose. Thanks, Sis Maria, sa mga steps na shinare mo sa mga viewers natin. Hindi naman siya mahirap, 'di ba? So, kayang-kaya nilang gawin kasi ganyan din naman kami nagsimula. And with that, mag-i-invite po kami. Actually, meron pong webinar happening right now. Pero don't worry kasi every Tuesday and Thursday, meron po kaming free live webinar para po sa mga interesado na magsimula ng negosyo online. Kung hindi po ninyo alam ang gagawin, hindi nyo po kailangang solohin yan. Dahil nandito po kami para tulungan po kayo na makuha lahat ng information na kailangan nyo. And also, we will guide you sa training ninyo hanggang sa huli. Hanggang sama-sama po tayo na aakyat at makuha po yung mga goals natin. So, i-invite ko po kayo sa aking website, Mary Rose Angeles, www.maryroseangeles.com, and mag-register lang po kayo ng inyong email and your name para makuha po ninyo yung link dun sa webinar. Kung hindi naman po kayo makaka-attend sa oras at araw, don't worry because meron po kaming replays na pwede rin naming i-share sa inyo. So, go ahead, Sis Mary Ann, invite the audience. Yes, kung dati ang hanap nyo trabaho, ngayon pwede na kayong gumawa ng sarili nyong paraan. So, cellphone lang, mindset, at saka konting tapang. Konti lang, di naman masyado yun, di ba? Kayang-kaya. Pwede na kayong magsimula. Remember, hindi nyo kailangang maging expert. Kasi hindi kami expert noon. Di ba? Basta handa lang kayong matuto, dahil nga nag-training kami, medyo expert na kami ngayon. May pag-asa kayong umasenso. Social media lang, tsaka digital skills ang puhunan. O diba? Why not? Ito na ang bagong diskarte ng modernong Pilipino. Para sa kita, para sa pamilya, para sa pangarap. Panahon nyo na, so sulitin nyo na, diba? Okay, so sorry, my website is www.maryantibayan.com. Thank you po. Thank you. Go ahead, Sis Mary J. Yan mga mommies, advance happy Mother's Day. Ang business na to ay swak na swak sa inyong mga busy lifestyle. It works around your busy lifestyle. So kahit na natutulog kayo, nag-aalaga ng mga chikiting, ng mga bagets, dinadrive sila, Uber mom, at kung ano-ano pa habang nagluluto, pwedeng-pwede po ito. So bakit swak ito sa inyo? Because it's online. It works 24/7. Global po ito. Kung tulog sila at madaling araw kayo nagtatrabaho, hindi kayo makatulog, meron susagot sa mga katanungan ninyo. At ang training, video-based, tulad ng binanggit ni Maria. So, plug and play lang ang kasiguraduhan dyan. So, bago po tayo mag-ending, my website to learn more about our digital business, www.maryjstewart.com. Maraming salamat po. Thank you, Sis Mary J. Go ahead, Maria. Hello mga kabayan. Pagod na ba kayo sa kakatrabaho ng 1, 2 o 3 trabaho at walang sapat na ipon? Ito, nandito kami. Kami ang pathway para makapag-umpisa na kayo ng inyong digital business, online business kasi po booming na ang online world.
sa maraming taon na darating. Kasi nga po, kung makikita nyo, lahat ay automation. Lahat na automatic na, no? Mga emails, di ba? So, kami po ay lumalaki every week. So, kayo din po, mag-take action kayo, wala pong mawawala. Wag po kayo maging skeptical kasi maano nyo naman yun, malalampasan yun. Kasi sa umpisa naman, naging skeptical din kami. Maganda po ang aming online business kasi hindi nyo po kailangan magbenta. Hindi nyo kailangan ng business background. Hindi nyo kailangan ng marketing background. Hindi nyo kailangan mag-bag ng family and friends. At ang aming online business ay accredited siya sa Better Business Bureau at nagbabayad po kami ng taxes sa end of the year, kaya legit po siya. Kaya wag po kayo mag-alala. Hindi po kami fake na tao. Totoo pa kami. Gumagalaw kami. At totoo po kami. Nakikipag-usap sa inyo at nag-share sa inyo ng aming opportunities. So ano pa pong hinihintay nyo? Mag-take action na po kayo. Take the first step. Yun lang po ang katulad ng ginawa namin. Now we are proud digital business entrepreneur. Mag-visit lang po kayo sa aming website o message nyo lang po kami isa-isa at doon nyo po matututunan through our website kung paano maging isang digital entrepreneur katulad namin. So ano pa po ang hinihintay nyo mga kabayan? Take action na. Back to you, Sis Mary Rose. Thank you, mga sisters. Another night of fun and learning. Sa mga viewers and followers, salamat po for your continued support. Actually, na-realize nyo ba? We've been doing this for months now. 1 year na. Di ba? Tayo, yung grupo natin, mag-1 year na. Alam nyo po, you can be a part of this beautiful community. All you need to do is register. And we are excited to see you on the inside. Salamat po and see you again in 2 weeks. Yes. Thank you mga kabayan. Kung may topics po kayo na gusto ninyo na i-discuss namin, feel free to let us know. Maraming salamat po and God bless us all. Bye for now. Bye. Bye for now.